Pag-usapan pa natin ang mga AFP Command Conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, napag-usapan din ang security threats sa ating bansa, ano? Nasabi ba kung anong ito? Oo, Paps, kabilang nga sa pinag-usapan yung mga internal at saka external threats na nararanasan ng Pilipinas. Hindi in-specify kung ano-ano yung mga threats na yan. Pero kabilang kasi sa mga inilatag kanina ng AFP, yung mga bago nilang cybersecurity tactics. So, and sinabi ng Pangulo, suportado naman niya. So, we're assuming na isa yon yung mga cybersecurity threats na nararanasan ng bansa. May kinalaman din siguro sa mga pinag-usapan yung paglabas ng ating Pangulo. No? Nung isang araw, may sinabi si Presidential Sister Amy Marcos tungkol sa umano'y hypersonic missile ng China. Anong sagot dito ng AFP? Sabi ng AFP, Paps, wala pa silang report na natatanggap tungkol dyan. Pero nakahanda naman daw silang makipagtulungan kay Senator Amy Marcos para malaman kung ano yung impormasyon, saan nakuha yung impormasyon, at para makita din ano yung next action ng pamahalaan. Even yung National Security Council, ganun din yung naging sagot nila. No info, pero willing na makipagtulungan kay Senator Amy Marcos. May mga communication ba kay Senator Amy tungkol dito sa mga detalye, kung saan niya nakuhang mga detalye na ito, Julie? Yun yung titingnan ng Armed Forces of the Philippines and even ng NSC, Paps, malaman kung saan nga nanggaling yung detalye ni Senator Amy. At Julie, may kumakalat ding litrato ng umano'y Javelin, US Javelin missiles na dinala raw sa Pilipinas. Anong sabi ng AFP rito? Paps, pinasulungulingan ng AFP ang report na yan. Kasi daw, yung photo na ginamit doon, noong 2002 pa yan, at hindi yan sa Pilipinas, nagpadala daw ang US ng anti-tank missiles sa Ukraine noong 2002. So, clearly, minanipulate yung information, yung context ng larawan. Clearly, mali. Mali. Okay. Nagpunta rin ang Pangulo sa Samar at Leyte ngayong araw. Pagkatapos nito ay pabalik na siya ng Malacanang. Oo, Paps. Tatlo lang yung schedule ng Pangulo ngayon. Una yung command con nung umaga. And then Samar and Leyte. Usual na mahagi ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka ang Pangulo. Gaya nga nung pinangako niya noon, at least thrice to 4 times a week siya naiikot sa iba't ibang lugar. Lalo na sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Okay, ano ba ang pinakamalaking event na nakalinya sa Pangulo ngayong Hulyo, buwan ng Hulyo? Of course, SONA. SONA na. Abangan natin yung third SONA ng Pangulo on July 22. May mga information na ba tayo kung ano ang kanyang i-underline, i-emphasize? Diyan sa SONA na yan. Sa ngayon, preparation, of course, yung preparation ng House, ng PNP. Sa information, kasi, Paps, yung kakalabas lang ng national budget. So, mukhang align lagi naman na kung ano yung mga pinaprioritize sa budget natin, yun din yung mga inilalatag sa SONA ng Pangulo. So, ilan sa mga priority, yung food security, yung infrastructure, yung development, at saka, of course, yung ating tulong. Social, DSWD, yung mga tulong sa mga mahihirap na mamamayan. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza.